Sa panahon ng TikTok, likes at video calls, may pag-ibig pa rin palang nagsisimula sa isang simpleng komento. Ito ang kwento ni Nagia at Lexa, dalawang babaeng pinagtagpo ng algorithm pero pinagtibay ng totoong damdamin. Mainit ang sikat ng araw pero malamig ang hangin sa Tagaytay. Nasa harap ng Starbucks si Gia, nakasuot ng oversized hoodie at itim na shades. Kinakabahan siya habang hinihintay si Lexa, ang babaeng halos isang taon na niyang kausap sa TikTok at video calls. Hindi niya akalaing darating ang araw na to. Mula sa chat, naging tawag. Mula sa tawag, naging video calls. At ngayon, totoo na. Si Lexa, ang babaeng TikToker mula Laguna. Maganda, matalino, palabiro, at may tinig na parang kayang tunawin ang puso ni Gia kahit nasa kabilang linya lang. Gia? Napalingon si Gia. Tumigil ang mundo niya. Nakatayo si Lexa, naka-bucket hat, puting crop top at ripped jeans. Ang buhok niya ay maiksi, kulot sa dulo, at may bahid ng light brown. Ngumiti siya, at doon nang ulit huminga si Gia. Totoo ka pala, bulong ni Gia, sabay abot ng kamay. Ngumiti si Lexa. Mas totoo kapag hinawakan mo ko, at iyon ang simula ng kanilang araw. Nung isang taon, nag-scroll si Gia sa TikTok habang nasa rooftop ng condo sa Quezon City. Sobrang stress niya sa work from home setup, deadlines at pagiging mag-isa sa gitna ng pandemya. Hanggang sa may isang video na nag-pop up. Isang POV video ng babaeng nakatingin sa kamera habang may caption na, "Para sa taong hindi ko pa nahahawakan pero mahal ko na." Si Lexa. May kakaiba sa video, yung parang kilig na may kasamang lamig sa batok. Hindi niya napigilang i-comment ng, "Sana ako to." At doon nagsimula ang lahat. Nag-DM, nag-usap, hanggang naging routine na. Bawat gabi, may video call. May pakanta si Lexa. May pa-drawing si Gia. May pa-screenshot ng chat. May pa-puso sa TikTok duet. Pero syempre, hindi rin madali. Nasa isang garden cafe na sila ngayon. Magkaharap, tahimik, pero hindi awkward. Ang weird, no? Ani Gia. Hawak ang baso ng malamig na kape. Nasa harap na kita. Hindi lang sa screen. Tumango si Lexa. Pero andun pa rin yung kilig. Mas malakas nga ngayon. Napangiti si Gia. Ilang beses kong pinanood yung video mo na may POV. Alam mo ba, yun yung first time kong umiyak dahil sa TikTok. Hindi ko naman kasi akalaing may mga taong maniniwala sa ganon. Lalo na, babae pa. Tahimik, saglit, hanggang sa hinawakan ni Lexa ang kamay ni Gia sa ilalim ng mesa. Pero ikaw, totoo ka. Kinagabihan, nasa isang transient house sila sa Tagaytay. May balcony, nakita ang tanawin. May konting wine, may music sa phone, lahat cinematic. Parang romantic film, pero totoo. Bakit hindi mo sinabi sa parents mo na pupunta ka dito? Tanong ni Lexa. Hindi nila maiintindihan eh. Ayaw nilang maniwalang totoo ang relasyon natin. Sa kanila, face lang daw to. Nagbago ang mukha ni Lexa. Ang sakit pakinggan. Sanay na ako, sagot ni Gia. Pero pag ikaw ang kausap ko, parang okay lang. Lumapit si Lexa. Dikit ang tuhod nila sa couch. Alam mo, sa totoo lang, natatakot ako. Bakit? Baka pag nagkita tayo, hindi mo na ako gustuhin. Baka iba pala ang inaakala mo.
Pinisil ni Gia ang kamay niya. Ikaw pa rin ang babae sa POV video na minahal ko. Sa bawat call, sa bawat good morning, at tulog ka na ba, walang nagbago. Lumapit pa si Lexa hanggang magkatapat ang mga labi nila. Pwede ba? Bulong ni Lexa. Hindi na sumagot si Gia. Sa halip, siya na mismo ang pumikit at dahan-dahang hinalikan si Lexa. Mainit, marahan, matagal. Kasabay ng dampi ng labi nila ang pagbagsak ng tensyon, ng takot, ng lahat ng alinlangan. Pero syempre, hindi lahat puro ligaya. Kinabukasan, habang nasa van pabalik ng Manila, nagbukas si Lexa ng tungkol sa future. Gia, ano bang plano natin? Ha? I mean, pagkatapos nito, uuwi ka sa kondo mo, uuwi ako sa Laguna, LDR ulit. Tahimik si Gia. Hindi ko sinasabing mag-live-in tayo agad, okay? Pero sana, may direksyon. Hindi pwedeng ganito lang parati. Lexa, bulong ni Gia. Hindi lahat kasing tapang mo. Ako, mahina pa rin ako pagdating sa pamilya ko, sa identity ko, sa mundo. Nakita ni Lexa ang lungkot sa mata ni Gia. Hindi kita pinipilit, pero gusto ko lang malaman kung ako lang ba yung lalaban. Hindi kita bibitawan, pero hindi mo rin ako mahawakan sa harap ng iba. Tahimik ulit, at doon, nagsimula ang distansya. Makalipas ang ilang linggo, madalang na ang tawag. Parang may pader sa pagitan nila. Isang gabi, nag-post si Lexa ng TikTok. Malungkot, may caption na, kung ako na lang palagi ang sumusuyo, kailan naman ako? Viral, napuno ng comments. Kaya mo yan, girl. Deserve mo yung ipaglaban ka rin. Nakita ni Gia. Kinabahan, tinawagan si Lexa. Hello, Lexa. Sorry, hindi ko sinasadyang saktan ka. Hindi ko lang alam paano lalaban nang hindi natatakot. Baka kasi, hindi mo lang talaga ako gusto, gaya ng pagkagusto ko sa'yo. Mahina ang boses ni Lexa. Masakit, pero totoo. Isang linggo pa ang lumipas. Sumakay si Gia ng bus papuntang Laguna. Walang paalam. Gusto lang niyang makita si Lexa para sabihin ang lahat. Pagdating sa tapat ng gate ng bahay ni Lexa, umambon. Lumabas si Lexa, gulat. Basa si Gia, pero determinado. Bakit ka nandito? Tanong ni Lexa. Nanginginig sa lamig at emosyon. Dahil pagod na akong matakot, gusto ko nang ipaglaban ka. Kahit mahirap, kahit masakit, basta ikaw. Lumapit siya. Hinawakan ang pisngi ni Lexa. Hindi ako magaling magmahal, pero para sa'yo, gusto kong matuto. At hinalikan niya si Lexa. Sa harap ng bahay, sa ilalim ng ambon, sa gitna ng lahat ng posibilidad. Isang buwan ang lumipas. Nag-post si Gia ng TikTok video. POV, yung kinaya mong labanan ang takot para sa taong mahal mo. May clips nila ni Lexa. Naglalakad sa park, sabay nagluluto, nagkikindatan sa jeep, at syempre, yung halik sa ulan. Comment ni Lexa. Finally, frame by frame, kasama na kita sa totoong buhay. Hindi madali ang magmahal mula sa malayo, lalo na kung kailangang labanan ang takot at duda. Pero kung totoo ang pag-ibig, kahit gaano kahirap, lalaban ka. Dahil minsan, sapat na ang isang halik para simulan ang lahat. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye!